Subalit kung ang lahat ng lakas na yan ay iaalay
tagumpay ninyo sa paglilingkod sa Diyos. Sa paglilingkod sa kapwa-tao habang kayo'y naglalakbay pa sa sanglibutan ito na punong-puno ng kagalakan at kababaan ng kalooban. Kailanman hindi ninyo mararamdaman ang kapaguran. Ang lahat ay magiging matagumpay sa pangalan ng Diyos. Dahil tunay na iaasalamat ninyo ang lahat ng yan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kung sarili lamang ninyong kakayanan bilang tao na nilikha na, hindi ninyo tunay na makakayanan ang lahat ng yan aking. Subalit kapag kayo ay sumandig sa kanyang mga salita, panghawakan ninyo ang kanyang pangako, at ito'y iingatan ninyo at pahahalagahan ninyo sa inyong puso't kalooban. Tunay na kailanman hindi kayo maiiba ng landas ninyo, dahil kayo ang ilawan ng inyong mga tahanan na siyang itinakda ng Diyos para sa pamilya ninyo. Ganun din sa sanglibutan ito na tulad ng aking buktong na anak, ang taglay-taglay ninyong liwanag ay ito ang tataklaw sa mga nadirimla ninyong kapwa-tao upang maliwanagan din sila sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag ninyong hahayaan ng mga ipinagkatiwala ng Diyos na mga kapangyarihan ay hindi ninyo ito gagamitin sa kabutihan. Huwag ninyong itago ito, bagkos ibahagi ninyo ito lagi at ipalaganap sa sanglibutan. Gamitin ninyo ito ng may kalagit na pag-ibig sa paglilingkod sa kanilang buhay at may kalagit na kagalakan. Walang panghihinayang sa mga ginugugol ninyong oras at panahon, sa mga pinagkakaloob ninyong tulong sa kapwa-tao ninyo, higit sa gawain ng Diyos, dahil ito'y ibabalik ng Diyos ng siksik-liklik at umaapaw ng mga biyaya at grasya na nagmula sa kanyang katawan. Ganun nawa ang inyong mga nananaw, aking mga anak, at ito'y inyong ipaliwanag at ibahagi sa mga kapwa-tao ninyo na hindi pa bukas ang kanilang mga puso sa pagkatok ng Diyos, mga bingi sa kanilang pandinig, mga bulag sa kanilang mga tanan, na ang katotohanan, naway ito ang kanilang maririnig sa darating na mga panahon. Ang Diyos ang maglululot ito sa kanila o magbibigay upang sila rin makamit ang bagong buhay sa piling ng Diyos. At tunay na manunubalik ang kanilang pananalig at pagtitiwala, mga nanamlay na pananampalataya, at tunay na tatatag din ang kanilang mga kalooban. Ano't anuman ang maganap mangyari sa sanglibutan ito, nariyan pa rin sila. Makakasama ninyong magpupuri sa Diyos hanggang sa may bumalik ang bawat isa sa inyo. Naway ang paghahandang ito sa Kwaresma ito, ating mga anak, hindi lamang kayo magninilay, gumawa kayo ng mabuti para sa kapwa ninyo, magbigay kayo sa abot ng inyong makakaya, pagpakain kayo doon sa mga nagugutom, painumin ang mga nagugutom, at yan ang mga mahalagang ipinagbutos ng Diyos
sundin at pagsumikapan na isa pabuhay ayon sa kanyang kalooban. Sa murang isipan ko ang inuyahan. Kung ako'y itinakda ng Diyos, wala akong maraming alam. Wala akong tibay ng loob. Subalit ako'y tunay na tinanggap ko. Hindi ko tinalikuran ang mga takdang yun ng Diyos na makapangyarihan sa iyo, sa aking buhay. Tinanggap ko ng buong puso, buong pag-ibig. Dahil ako'y umasa na kailanman ay hindi niya ako pababayaan. Lagi niya akong pagmamalang sa tulong at awa na ako'y magtatagumpay hanggang sa aking kamatayan. Naway kayo rin, mga ina, ng sanglibutan. Tumibay na ang inyong mga kalooban. Tumatag na ang inyong pagtitiwala at pananampalataya. Dahil ito ang magdadala sa inyo doon sa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, aking mahal. Ako si Maria, nakasama ninyo lagi sa pananalangin at pagdalita ng aking banal na Santo Rosario sa araw-araw